pala ang lookout bulletin laban sa mga suspect sa pagkamatay ni Horacio Castillo III. Ang isa kasi sa pangunahing suspect na si Ralph Tranja, noon pang Martes nakaalis ng Pilipinas. Gagawin naman daw ng pulisya ang kanilang makakaya para maibalik sa bansa si Tranja. Yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Meron ang lookout bulletin para kay Ralph Tranja, suspect sa hazing at pagkamatay ni UST law student Horacio Tomas Castillo III. Pero bago pa ito ilabas kahapon ng umaga, nakaalis na ng bansa si Tranja papuntang Taipei madaling araw ng Martes ayon sa Bureau of Immigration. We have a record of departure by one Ralph Capalles Tranja. The record of departure was on 19 September 2017. He was on board an EVA Air flight BR-262. Base sa immigration records mula Taipei ay papunta si Tranja sa Chicago sa Amerika. If merong flight, it is an indirect indication na there is guilt or you are hiding something. Kasama ni Tranja ang isang Rosemary Tranja pero di malinaw kung anong relasyon niya sa suspect. We're asking the Interpol to locate the suspect and then hopefully we can ask him to cancel travel documents and bring him back. Bukod kay Tranja, sakop din ng lookout bulletin ang 15 katao na iniimbestigahan sa pagkamatay ni Acho. Hindi raw nababahala ang Manila Police District kung totoong nakalabas na ng bansa si Tranja. Hindi rin naman daw kasi mapipigilan ng lookout bulletin order ang sino mang lumabas ng bansa. At tuloy pa rin naman daw ang paghahablas sa kanya. Si Ralph ay opisyal ng Aegis Juris Fraternity na siyang sinalihang fraternity ni Acho. Pinaniniwala ang namatay si Acho sa initiation rites ng fraternity. Hanggang ngayon, wala pa rin ni isa sa mga opisyal o miyembro ng Aegis Juris Fraternity ang humaharap sa pulisya. Sana mag-surrender na kayo. Makonsensya naman kayo. That's why they can surrender anytime. We can still invoke the doctrine of hot pursuit. Yes, sir. So, ongoing pa yung wala namang putol yung pag-imbestiga, di ba? So, ongoing. So, kung malukit natin ngayon, pwede natin silang arestuhin. Babala ng pulisya maging ang mga nagkakanlong sa mga suspect ay pwedeng kasuhan. If evidence warrants during the conduct of investigation that nagkakanlong sila nung suspect, they can be charged for obstruction of justice. Pinaghahanap ngayon ang isa pang suspect na si John Paul Solano, ang kasama sa naghatid kay Acho sa Chinese General Hospital. Sa CCTV, nakita si Solano nakasakay sa motorsiklo kasunod ng pulang pick-up ng mga Tranja. Kanina, positibong kinilala ng security guard ng Chinese General Hospital si Solano. Tinanong ko po kung nasan yung pasyente. Sabi na sa sasakyan nga daw po. Okay. Tapos agad namin pinuntahan po. Okay. Tapos yun po, nakita namin na may nakahiga doon sa loob ng sasakyan, nakaano ng kumot. Tapos agad-agad namin pinasok sa loob po ng ER. Parang hindi na po kasi gumagalaw. Tingin ko po parang wala na. Napansin din daw niyang balisa si Solano. Ang katawan ni Acho ay nakasakay sa isang pulang mini pick-up pero hindi masabi ni Philip kung sino ang nag-drive nito. Mukha raw edad higit 30 anyos, 5'9" daw ang taas, naka-long back ang buhok, maputi, chinito at mas matanda kaysa kay Solano. Ang ama ni Ralph na si Antonio Tranja ang nakarehistrong may-ari ng pulang mini pick-up na nagdala kay Acho sa ospital. Itinuturing na rin siyang principal suspect. Pinanindigan naman ng MPD na tama ang video ni na John Paul Solano at Acho na ipinakita nila kahapon kahit may lumabas sa social media na hindi sila iyon. Nanggaling daw sa reliable source ng MPD ang CCTV video. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.